I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Magandang araw mga kababayan, at naglabas na ng kanyang final statement kaugnay sa usapan ng ICC itong si Pangulong Marcos Jr. Naku po mga kababayan po natin, ito ba ay final na talaga? Dahil ang sinabi niya ay 100 times nyo ulitin na hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC, mga kababayan po natin. Pagkatapos ito magpalabas ni Senator Bato de la Rosa ng kanyang statement dahil nga sa mabunganga itong si Trillanes at panay na lang kuda ng kuda na umano'y tapos na mag-investigate itong ICC at warrant na lang umano ang ilalabas at ipapaaresto na umano itong si dating Pangulong Digong at dalawang senador, itong Senator Bato at sinasabi niya pa itong Senator Bongo, kasama pa umano itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan po natin. At ang sinasabi niya na Interpol na umano kung hindi makipag-cooperate ang ating kapulisan. Anyway, marami pang sinabi si Trilling, mga kababayan po natin. So pwede natin talakayin yan at i-discuss ang kanyang mga pinagsasabi. Ngunit ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa ay Pangulong Marcos is be man enough na kung umano'y talagang pinapapasok na ang ICC sa ating bansa, sabihin na umano sa kanila. Wala umanong problema, basta sabihin kung ano ang katotohanan at kung mayroon bang transaksyon na patalikod itong Palabas na statement ng if ICC certainly to clarify the statement na nandito na yung representative with the government, allow them to enter the country, and also will you cooperate with the pool? Okay, let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila, that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, huwag nyo sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form. Ayun po, napakalinaw mga kababayan po natin itong naging pahayag ni Pangulong Marcos. At palagay ko ito na nga ang kanyang sagot doon sa tanong ni Senator Bato de la Rosa na sasabihin lang kung talagang pinapayagan na itong ICC na mag-imbestiga kaysa umano'y may mga patalikod na transaksyon. At least ito malinaw, sinabi niya na hindi makikipag-cooperate ang ating bansa. So halos pareho lang din naman ang kanilang remark ni Secretary Boyeng Remulla na umano'y payagan na makapasok itong ICC, ngunit walang coordination na makukuha sa ating gobyerno. So, yun talaga yung ginagawa ng ICC, mga kababayan po natin. Kasi may mga human rights advocates naman na pupunta sa ating bansa na sinasabi na tutulungan nila itong ICC na mag-imbestiga sa umano'y allegation ng extrajudicial killing. So, alam natin si Tiberos, ayan, si Dilima, mga Pinklawan na yan, mga Dilawan, itong si Treliling na sinasabi niya na tulungan nila umano'y itong ICC na malaman at mag-imbestiga sa totoong pangyayari sa extrajudicial killing. So malamang totoo itong sinasabi ni Trillanes na tapos na ang kanilang pag-interview, pag-iimbestiga sa mga biktima umano ng extrajudicial killing. At least dito tayo maniniwala na hindi makikipag-coordinate ang ating gobyerno, mga kababayan po natin. So at least alam po natin yan po yung ating update, mga kababayan. Ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa naging pahayag ni Pangulong Marcos? At least, di ba, walang patalikod na transaksyon.